Nakaratay at hindi na makausap ang 62 anyos na si Nanay Ana. Para makahiga, may tubong nakakonekta sa kanyang liig. May nakakabit din na catheter para naman makaihi. Matinding pinsala ang tinamo niya nang dahil sa isang aksidente sa kalsada. Base sa investigasyon ng Binangonan Police, madaling araw ng July 14, 2023, tumatawid noon sa pedestrian lane si Nanay Ana sa tapat ng private school na ito na sakop ng barangay Tayuman nang mabundol siya ng isang motorsiklo. Ang parteng ulo ng biktima ang malubhang napinsala sa pagkakabundol sa kanya. Nung nirelease siya, sir, ng doktor niya sa ospital, hindi na kami binigyan ng follow-up check-up eh. Ang sinabi lang sa amin, case-to-case basis daw yung nangyari din kay mama. Kasi nung natanggal yung hemorrhage sa ulo niya, may natanggal din ang mga part ng brain. Kasi yung bungo niya, natanggal din. Kung sakali makaka-recover, asahan na daw namin yung magiging aggressive siya. Kasi wala siyang maikilala talaga. So kung magkaroon siya ng malay tao talaga, baka ang tendency is matakot or magsisigaw lang, ganun lang lagi or laging galit. So wag na daw muna kami umasa na makikilala kami. Sa kalagayan ng kanilang nanay, wala nang kasiguruhan. Kaya inihahanda na ng magkapatid ang sarili sa mga pangangailangan ng kanilang nanay. Ngayon pa lang, nag-iisip na rin kami ng next na pwede namin gawin. Marami lang talagang pamangkin, kaibigan si mama na minsan nag-aabot, nagbibigay, kaya nakakatagal pa kami. Pero mga ngayong panahon na to, baka isa na rin talaga sa amin baka hindi ko alam kung bumalik yung kapatid ko sa abroad. Pero hindi pa kasi talaga namin alam. Kay mama pa lang, hindi na namin alam kung kaya ng isa. May 2 pang bata. Kung hindi yung kapatid ko, baka ako ang bumalik. Kasi mas importante siya dun sa 2 bata. Kahit hindi na nakakausap, umaasa magkapatid na Sinobo at Hirona na sana ay naiparamdam pa rin nila ang pagmamahal sa kanilang nanay. Sana nararamdaman mo yung pagmamahal at yung pag-aalaga namin sa'yo. Hindi mo man kami makausap, pero sana alam mo at ramdam mo yung mga ginagawa namin. Kaya hanggat kaya namin, hanggat nandyan ka kasama namin, gagawin namin lahat para makasama ka pa namin. May tuturing na inspirasyon ang kabaitan at pagmamahal ng magkapatid na Hirona at Sinobo sa kanilang nanay. Kaya, bilang isang kapatid, gusto ko ring maiparating ang pagmamahal kay Nanay Ana at sa kanyang mga anak. Nagpadala po si Senator ng kaunting tulong para po kay Lola, yung nabanggit mo, yung mga gamot, may mga gamot po dito, mga diaper, gatas po para po kay Lola. So sana po makatulong po. Yeah. And additional po, nabanggit nyo kailangan siya ipa-neuro. Tama po ba? Neuro. Okay, so ito po, 30,000 pesos. Galing po ito kay Senator. Tanggapin niyo. Maraming salamat. Sobrang laking bagay na po. Bilang senador, syempre may mga budget po si Sen sa mga medical expenses. Hingi kayo ng request, tapos bigay niyo lang sa akin kung magkano yung babayaran para makapaggawa kami ng guarantee letter. Basta update niyo lang po kami kung anong laboratory yung kailangan gawin kay Lola, si Senator na po ang bahala. Okay po? So sana kahit pa paano makatulong po yan. Malaking tulong po talaga. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang Rotary Club of Marikina para sa mga gastusin ni Nanay Ana. Hope makatulong to sa mother mo. Buong puso naman to. Maraming salamat, ma'am. Kahit anong tulong po. Sobrang malaking tulong na po sa amin ng kapatid. You're a blessing. Dahil sa nangyari sa ina at sa mabibigat na pagsubok na hinaharap, aminado magkapatid na Sinobo at Hirona na kuminsan ay pinanghihinaan na sila ng loob. Pero dahil sa mga taong nagmamalasakit at nagpapaabot ng suporta, ramdam nila
na hindi sila nag-iisa